para kumbinsihin si Alice Go na pumirma ng affidavit ng mag-implicate kay Pangulong Duterte, ako, Senator Bongo, General Karamat. Ating ibuko ngayon kung sino, yung tinutukoy po ninyo? Kilala ninyo yan. Ay, Kilala ganun. ninyo. Ganun po. Kilala ninyo. Maraming kilala si partner Adbar sa Malacanang eh. Sino kaya doon? Kilala nyo yan. Pero anyway, Senator, sir. Daglord Daglord na yung kanilang pinapaniwalaan para idiin yung mga Duterte allies, ha? Daglord na kanilang person. Kung gaano kasinungaling yung gago na yan, kasi kung sabi ko, pag makita ko, suntukin ko yung mukha niyan eh. Sobrang kasinungaling. Mayong gabi kanyo, MJ o Gadmar, o sa automatic paminaw. Mayong gabi. Senador, sir, nung nakarang araw, viral na viral po yung inyong video sa Senado na gigil kayo doon sa kay Ginang Mary Ann Maslog. Ano bang kwento noon, Senador? At bukang mainit ang ulo niyo sa kanya. Well, yun nga, sa sinabi ko, alam ko, meron akong iwan information. Very highly reliable source of information. Confirmed by other source na si Maslog. Kaya yan, anong papel niya doon, di ba? Bakit siya nandoon? Pumapapil sa kay Alice Go. Pumapasok pa doon sa kulungan ni Alice Go 2 beses para kumbinsihin si Alice Go na pumirma ng affidavit ng mag-implicate kay Pangulong Duterte, ako, Senator Bongo, General Karamat, yung pati yung isang general may picture na kasama yung Chinese, si General Benji Acorda. Yun, gusto ipa-implicate para alam naman natin anong purpose nila. At ang nag-utos, isang taong taga Malacanang. Senador, yung pong tao na yon, kailan niyo po papangalanan? Pwede ba nating ibuko ngayon kung sino, yung tinutukoy po ninyo? Kilala ninyo yan. Ay, Kilala ninyo. Kilala ninyo. Maraming kilala si partner Adbar sa Malacanang eh. Sino kaya doon? Kilala nyo yan. Pero anyway, Senator, sir, lumalabas na kayo po ay re-electionist. Si former President Digong ay babalik po sa Davao bilang Davao Mayor kung palaring manalo sa susunod na eleksyon. Lahat ng ito, ang timing sa inyo, ano nakikita nyo, sir? Talagang demolition job. Talagang sisiraan tayo ng gusto para lalakas yung chances nila pag 2028. Hoping na hihina ni si Inday Sara, si BP Sara kapag na-demolish lahat kami. Maapektuhan din yung chances ni BP Sara. So yan ang pinaka-grand design. Opo, lalo po, Senador, na bukod po sa Senate, meron din pong quad investigation sa House of Representatives. Talagang hinahabol, Senador, lahat ng mga may kaugnayan sa mga Duterte. Kaya nga ibang klase na, no? Ang pinapaniwalaan na nila yung Daglord, ha? Daglord na yung kanilang pinapaniwalaan para idiin yung mga Duterte allies, ha? Daglord na kanilang person. Opo. Sir, nabanggit po ninyo sa video na nagba-viral na ipipin down nyo po ninyo itong si Mary Ann Maslog. Maaari po ba ng maraming malaman, sir, kung kailan po ninyo ito balak gawin? Excited po yung taong bayan sa inyo pong susunod na hakbang. Sabi ko, ibig sabihin doon na mapin down ko siya sa kanyang papel na ginagampanan bilang inuutusan ng taga Malacanang na para papirmahin ng affidavit si Alice Go. Yun, pin down siya doon dahil wala siyang kawala doon. Dahil very reliable yung aking informasyon. Sir, sa pagkakalat po ninyo, bilang dati rin pong hepe ng Philippine National Police, na-monitor na ba ninyo itong si Mary Ann Maslog doon, sir, nung kayo pa ay Chief PNP? At may alam po ba kayo sa pagkatao ho nito? Marami po kasing reports
na itong ginang na ito ay dineklara ang kanyang sarili na patay na, kaya hindi po siya mahabol-habol ng mga otoridad. Yun nga, ang lumalabas ngayon, di ba? Pero nahuli pa rin siya ng NBI dahil nga mayroon pa siyang mga ibang kaso dito na kinasangkutan. Tapos nung kinunan siya ng fingerprint, nagmatch sa fingerprint ni Miriam Maslog. At saka talagang konfirmado na siya si Miriam Maslog, hindi siya si Jessica, ano yung gamit niyang bagong pangalan. May pangalan siyang bago eh. Ginagamit niya doon sa Amerika, nagtago siya sa Amerika. Dahil she defrauded the Philippine government ng 24 million worth ng textbook scam ang tawag ng kaso niya. At ngayon lang after nung hearing, nagtawag sa akin yung mga tao na dati na lumapit sa akin, nagpatulong dahil na biktima rin sila ng ilang milyong pesos noon itong Miriam Maslog noon pa. Lumapit sa akin pero hindi na nila malukit-lukit. Yun nga, nawala na nga, pumuntang Amerika. Ngayon, tumawag sa akin na, "Sir, yan yung kinumplin ko sa iyo noon na nagpapatulong ako. Ilang milyon yung nakuha sa akin, sir." Tapos marami pang nagkuhan din sa akin, nagtitik sa akin mga taga Bukidnon, taga Cagayan, nagsabi na talagang ang dami yung nabiktima yung babae na yan. So, Hustler talaga, hustler. con artist ba siya, Senador? Con artist talaga, super con artist. Kayo po ba yung magsasagawa rin ng investigasyon? Kasi sa inyo pong account, marami po nagreklamo dito kay Maslog. Ay, yung mga reklamo naman nila, ina-actionan na ng NBI at saka sa IDG. Kaya nga siya, nakakulong ngayon, di ba? Kaya hindi na kailangan imbestigahan pa ng Senado yan. Ongoing naman yung mga kaso niya. Senador, may gabi si Admar po ito. Dito naman po sa naging pahayag ni nung unay umamin ito na isang sa drugs, no, patungkol sa drugs, pero meron po siyang isiniwalat din sa nagpapatuloy na Quadcom. Sabi dito, i-quote ko lang, ay ito'y patungkol dun sa pinilit mo raw siya nung kayo po ay PNP chief na magsinungaling at ikonekta si dating Senador Leila de Lima sa illegal drugs. Sabi pa niya dito, i-quote, "Isa sa sumundo sa akin ay si Police General Bato de la Rosa kung saan sinabi niya sa akin na idawit ko si Peter Lim sa kalakaran ng droga sa Pilipinas, pati na rin daw si Leila de Lima para madiin at bago pa man yon, pinilit nila ako na umamin na ako ay may kinalaman sa droga." Ano po masasabi niyo po dito, Senador? Admar, isa-isahin ko, no? Kung gaano kasinungaling yung gago niyan. Kasi kung sabi ko, pag makita ko, suntukin ko yung mukha niyan eh. Sobrang kasinungaling. Alam mo, unang-una, sabi niya doon sa Quadcom na sumulat daw siya, nag-request daw siya na umuwi sa Pilipinas para harapin yung kanyang problema. Napakasinungaling. Pakita ko sa iyo yung news report ng Al Jazeera ba yun? Anong station doon sa Abu Dhabi? Nandoon ang report na siya, kasi ganito nangyari niyan, kaya yan nahuli. Dahil missing na yan dito, di ba? Lumayas yan. Nagtago doon, nag-abroad, pumuntang Hong Kong, tapos pumuntang Dubai, Abu Dhabi. Ngayon, merong isang OFW na nakabase sa Abu Dhabi na nakakaalam sa kanya location kung saan apartment siya nagtatago, saan siya nag-stay. Kumontak sa opisina natin, sa Office of the Chief PNP. Kaya, pinapapalo up ko sa ating AIDG. Yung AIDG natin, tumawag doon sa yung ating police attaché sa Abu Dhabi para mag-coordinate doon sa Abu Dhabi Police na hulihin yan. So, yung informasyon nanggaling sa ating opisina. So, yun. Ang pinapunta ko yung si General Delbo, si General Pero, pinapunta ko doon sa Abu Dhabi para
para mahuli yung si Kerwin. So, nagpatulong sila doon sa Abu Dhabi Police. In short, hinuli yan doon. Nung hinuli, turn over sa police attaché natin. Yung police attaché natin, turn over dito kina Dilbo at kay Pero, sinamahan yan, pauwi dito sa Pilipinas. Pagdating dito sa Pilipinas, yun, sinalubong ko. So, grabing sinungaling niya. Sabi niya, sumulat na nag-request na umuwi, na hindi man siya voluntaryo umuwi, kundi hinuli yan doon. Pangalawa, yung sabi niya na pilit ko doon siya pinapaamin na siya ay may kinalaman sa droga dito. Bakit ko pa siya papaaminin na kalat na kalat naman na drug siya ng Albuera Leyte? Bakit ko pa siya papaaminin? Napakasinungaling. Bakit ko siya papaaminin na kalat na kalat naman, pati yung tatay niya mismo umamin mo sa akin, di ba? If you can remember, sumurinder sa akin yung tatay niya. Opo. At galit na galit sa kanyang anak dahil nadadamay ito sa buong pamilya dahil yun na tigas daw ang ulo. Sige pa rin daw kahit na gusto na lang huminto. Ang tatay involved din sa drugs pero gusto na daw niyang huminto pero si Kerwin nagpapatuloy. So yun na. Tapos yung tungkol kay Dilima, sabi niya, pinapakausap ko pa daw binigay ko pa daw cellphone, pinakausap ko siya kay Dayan, yung boyfriend ni Dilima. Napakasinungaling. Paano ko siya pagkausap kay Dayan na nung panahon na yun si Dayan nagtatago. Hindi pa nahuli si Dayan. Paano ko magkakaroon ng number ni Dayan? Bakit ko siya pagkausapin kay Dayan? Grabe maggawa ng istorya. At anong motibo ko na ipakuha sa kanya si Dilima, ipadawi si Dilima na hindi man ako may hawak ng kaso ng Dilima, hindi man ang PNP, ang DOJ man. Wala man kami pakialam doon sa case build-up laban kay Dilima. Ang DOJ mismo ang nag-case build-up at nag-file ng kaso kay Dilima. Walang pakialam ang PNP doon. O bakit ko pipilitin siya na i-implicate si Dilima? Sunod, si Peter Lim. Peter Lim, wala akong alam dyan kung involved yan sa droga. Alam ko lang yan, nung nag-research ako, way back na, after nung sinabi niyang pangalan ni Peter Lim, nalaman ko na kung ano may mga background si Peter Lim sa droga noon. Pero yung pangyari na yung pag war on drugs natin, wala akong alam ng Peter Lim na drug lord. Saan ko nakuha ang pangalan? Sa kanya. Kasi nung dumating siya, kinausap ko siya, tinanong ko siya, saan ba talagang source niyo ng droga? Bakit ang dami mong droga dyan sa Albuera? Sabi niya, sir, ang source ko, sir, si Peter Lim. Minsan, kung wala kay Peter Lim, kay General Luot. O si General Luot, bakit ko i-implicate si General Luot? Nakapwa ko pa yung yan. Bakit ako magawa-gawa ng istorya at i-implicate si Luot? Siya mismo. Siya, sa kanya nang galing yan. Voluntaryo niyang sinabi yung pangalan na yan. O ba, anong motibo ko sa kanila? Wala man akong motive sa mga tao na yan. Hindi man yan mga... wala akong nakita motibo na bakit ko pilit siyang utusan na implicate yung mga tao na yan. Na siya mismo nanggaling sa bibig niya yan, na yan daw ang source niya. So, yung kay Dilima, anong pakialam ko kay Dilima? Hindi man PNP naghawak ng kaso ng Dilima. Ang DOJ man. Bakit ako gagawa ng istorya na ipa-implicate si Dilima? Grabe talagang kasinungaling ng tao na yan. Halata man kung nagsasalita, di ba? Halatang minimorize niya yung script na pinapasunod sa kanya. Yung script na gusto niyang papalabasin, minimorize niya. Makita mo man kung yung delivery niya. Halatang nag-iisip. Opo. Gaano ito kadelikado, General? Kasi may mga sinumpaan din yan siya nung humarap siya sa unang mga pagdinig, pati sa pagdinig sa Senado, saka sa Kongreso nung una. Nung mga una, last administration, tapos sa mga korte, tapos simpleng-simple lang babawiin. Parang nagiging trend po yung pagbawi ng mga testimonya po, Senador. Unang-una, kung ano sa sinungaling, di ba, unang-una, yung Senate hearing noon, nagsinungaling na siya. Sabi niya si Espinido daw, tumatanggap ng pera sa kanya, galit na galit siya, at umahingi sa kanya ng pera. Ngayon, nung umuwi kami tapos ang hearing,
pinuntahan ko siya doon sa kulungan ng AIDG. Tinanong ko kung totoo ba talaga. If you can remember, napaiyak ako doon sa hearing dahil sama ng loob ko. Si Espinido pala, tumatanggap ng pera. Akala ko, pagkatiwalaan na tao. Nung tinanong ko doon sa barracks na, totoo ba talaga yung sinabi mo? Ang sabi niya, sir, hindi totoo yun, sir. Masama lang loob ko dahil napatay yung tatay ko. Kaya nasabi ko yun. So, he lied under oath doon sa Senado nung hearing na yun dahil gawa-gawa lang pala yung istorya. Tapos ngayon, yung Quadcom, gano'n na naman pinapalabas niya, gumagawa na naman sa istorya. Kung nagsinungaling siya noon, hindi malayo magsinungaling rin siya ngayon. At talagang puro kasinungalingan yung pinagsasabi niya. And ang napapansin natin dito, yung mga latest niya na pagbabago na naman ng testimonya, binibigyan na naman ng bigat, parang hindi inalala ng mga kasalukuyan nag-iimbestiga yung mga dati pang mga natatak na sa kasaysayan na ginawa nitong itong si Espinosa po. Kasi may motibo yung kanila pag-imbestiga. Kung pag-imbestiga na ang purpose talaga nila, hindi yan in aid of legislation, kundi in aid of persecution. Gusto talaga nilang i-persecute ang mga Duterte allies para, yun na, alam mo na, demolition job. May recent naman ngayon din, ito namang naging pahayag po ni dating PCSO General Manager, dating pulis din, si Garma. At nag-iba na naman din siya ng tono at ang kanyang sinabi po ay hiniling daw sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na magkaroon ng isang police official, nung police pa siya, na maghanap ng police officer na kayang magpatupad ng war on drugs na kagaya doon sa Davao City at ito po'y gagawin sa national scale. At sinasabi niya rito na pag nakapatay daw ng mga drug suspect ay bibigyan ng reward. Ano pong masasabi niyo ukol dito, Senador? Ewan ko kasi hindi ko man talaga hawak yung tao na yung babae na yan. Hindi man talaga yan, hindi man close sa akin yan. Hindi, ang relationship namin is normal lang. Bilang chief PNP to a subordinate, yun lang ang aking treatment sa kanya. Wala akong special relationship yan. Nung na-assign yan dito sa Davao, nung nag-city director ako, wala na yan dito sa Davao. Dati yan na-assign kaya naging kaibigan ni Pangulong Duterte dahil assign yan dito sa Davao noon. Pero nung nag-city director ako, wala na yan dito sa Davao. Pero ang naalala ko, Senador, kasi matagal din akong nag-cover sa inyo nung kayo po ay hepe pa ng Davao City Police Office, kayo po yung isa sa mga pinagkatiwalaan dito sa Tok-Tok Hangyo. At kayo po yung nanguna. So, kung pagbabasehan natin itong sinabi ni Garma, nitong bago na pinahahanap daw siya ni PRRD ng pulis na kaya mag-implement ng war on drugs sa Davao, sa national scale, kayo po yung isa sa mga nanguna doon sa bakit kailangan pa na maghanap na kayo ang nanguna dyan sa Davao City sa war on drugs and at the same time, naging PNP chief din po kayo at in-implement nyo itong style ninyo sa Davao sa war on drugs sa national scale. Hindi ko alam kung ano yung pinagsasabi niya. Hindi ko alam talaga. Hindi ko narinig, hindi ko pa nakita kung anong sinasabi niya. Kasi yung sabi niya dito, during our meeting, he requested that I locate a Philippine National Police Officer or operative who is a member of the INC, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national scale, replicating the Davao model. This Davao model was referred to the system involving payments and rewards. The Davao model involves 3 levels of payments or rewards. First is the reward if the suspect is killed. Second is the funding of planned operation or co-plans. Third is the refund of operational expenses. Ito yung naging naging pahayag dyan po sa Quadcom. Ay, member ng INC. Yung sabi niya? O parang pinapahanap siya na dapat member daw ng INC. Member ng INC. Oo, na kayang mag-implement. Baka iba na naman ibig sabihin niya yan. Baka si ibang opisyal na naman. Di ba nag-member ng INC?
Eh, yun nga po, kung maghanap ng ano, di kayo po yung pinaka-the best talaga. Pero ano po yung at the end nito, Senador, ano yung nakikita ninyo dito? Sandali. Kung ako yun, how come na yung isang police major, siya ang tatanungin ng presidente kung sino ang magiging si PNP? Yun ba ibig sabihin nun? Yung parang ano sir, parang inutusan siya na maghanap ng police officer daw na kayang mag-implement ng war on drugs sa national scale. Yung modelo is yung Davao City. Kaya nga ang sabi ko, di ba kayo po, Senador, ang Davao City Oo, Chief, bakit kailangan pang dumaan kay Garma para maghanap? Eh kayo yung talagang nanguna doon sa Oplan na Tokhang, doon sa Davao. Yun nga. Hindi ko alam kung bakit niya sinabi yan. Sir, wala po ba kayong balak na maghain ng mga kaso o babalikan, lalo na itong si Espinosa, para talaga once and for all? Kasi may mga nagbablog din, sir, na naghahanap ba ng, kumbaga, bawi ninyo sa mga ginagawa ngayon na investigasyon against you, Senator Bongo and former President Duterte. Hindi na kailangan yan kasi it's his word against my word. Eh kung titingnan natin yung kredibilidad, saan maniniwala dapat ang tao? Doon sa former chief PNP na naging senador na o doon sa isang drug lord? O saan dapat maniwala ang tao? Eh, bakit hindi ko kailangan ng kaso-kaso? Eh, kapoy-kapoy lang yung kaso-kaso na yan. Hindi ko na kailangan ng kwan. Hindi man tayo mahilig dyan sa kaso-kaso na yan. Pero sa nakikita niyo, Senador, ito'y possible na hakbang na mga kumakalaban po sa mga Duterte at lahat ng konektado sa kanya, considering malapit na ang midterm election dahil malakas din po kayo sa mga survey din. Ano pa? Yan talaga yan. Demolition job talaga. Sir, meron po pahayag si Pangulong BBM doon po sa sinabi po ninyo na isang opisyal ng Malacanang nasa likod nitong kay Mary Ann Maslog. Sabi niya, I don't know who that person is. Your thoughts on that? Mabuti hindi niya alam. Kasi baka hindi talaga niya alam siguro. Bisaya ba ni Sir? Bisaya? Ayay ka. Senador, sa kabila po nito, ano po yung mga hakbang ninyo? Kasi, kumbaga, papalapit na rin itong midterm elections. Ano po yung mga gagawin pa ninyo ng mga hakbang para maipaintindi din sa taong bayan? Kasi, kumbaga, lamang sila kasi nandyan sila. Meron sa kapangyarihan mag-hearing, wala din po ba kayong move na magkaroon din ng kahalintulad na hearing na maitanong din sila, masala din sila itong mga nababanggit doon sa Quadcom? Pangit kasi, no? Admar, kung ganun ang gagawin ko, para bang sabihin nila, ako, mahiya rin ako eh. Tao ako na mahiya. Baka sabihin nila na si Bato ginagamit yung kanyang committee para i-clear yung kanyang sarili. Pwede ko man i-clear ang sarili ko through explaining through the media kung i-cover ng media yung explanation ko. Pero hindi ko kailangang mag-hearing pa para salungatin yung kanilang sinasabi dahil parang lalabas nga na self-serving yung aking effort na gusto ko lang i-clear ang sarili ko. Gamitin ko pa yung aking committee. Mahiya ako.